Pilipinas. Hatid ang mga balita at serbisyo sa pagbabago. Channel 18 sa inyong telebisyon. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, lungsod ng Talisay. Ako ang iyong tagapaglingkod bayan, Gretchen Rubin. At ako naman ang kabalitaan, Giselle Gabiso. Ito ang Telebisyong Aktibo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang karumaldumal na insidente ang naganap sa Barangay Lutak, Naga City, Cebu noong Enero 27 taon ng 2025. Batang babae, dinukot mula sa bahay, ginahasa at pinatay at inihulog sa balon sa Butuan City. Halos 400,000 ang halaga ng shabu na nasabat sa isang drug suspect sa Antipolo, Rizal na sangkot din umano sa ilang insidente ng pagpatay. Una sa balita, isa gina at ang kanyang dalawang anak ang natagpuang patay sa loob ng kanilang tahanan matapos brutal na pagtatagain ng isang matalin na armas. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, ang pangunahing suspect na krimen ay walang iba kundi ang padre di pamilya na si Carlos Dinata Campo Redondo. Isang 33 taon na gulang, natagpuan siya malapit sa crime scene, sugatan at hinihinalang nagtangkang magpakamatay matapos ang madugong insidente. Ibang balita, karumaldumal na insidente ang sinapit ng isang 7 taong gulang na babae na dinukot mula sa kanilang bahay ng kapitbahay sa Butuan City. Para sa detalye, narito si Maria Jessa Alco. Ang biktima, hinahasa, pinatay at hinulog sa tuyong balon. Inihayag ng pulisya na inireport ng ama ng biktima na nawawala ang kanyang anak noong madaling araw ng Sabado, Marso 15, taong 2025. Kinalaunan natagpuan ang bangkay ng bata ng isang balon na wala ng tubig, ng 1 kilometro ang layo ng mula sa kanilang bahay. Inaresto ang 29 anyos na kapitbahay ng biktima. Sa sumama kumanaw sa mga otoridad habang hinahanap ang bata. Pero bigla siyang naglaho nang may nakitang kasuotan sa pangyayari ng krimen na pag-alaman sa kanya. Maria Jessa Angko ang nabablita. Sa ibang balita, arestado sa Antipolo, Rizal at isang construction worker na tumulak umano ng illegal na droga. Pero ayon sa pulisya, hitman din ang suspect at sangkot sa ilang kaso ng pagpatay. Para sa mga detalye, narito si Leo Joseph Alvarado. Ayon kay Police Lieutenant Orlando Halamasco, PIO ng Antipolo Component City Police Station, nauugnay ang suspect sa isang insidente ng pamoril noong Marso 13 at tumutugma rin sa CCTV na siya rin ang suspect sa pagpatay sa Sitio Abuyog. Isang araw bago nadakip ang suspect, pinagbabaril umano nito at pinatay ang isang lalaki nakatransaksyon sa droga. Nakuna sa CCTV ang kanyang pagtakas sakay ang motorsiklo. Leo Joseph Alvarado, nagbabalita. Salamat, Leo Joseph. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Telebisyong Aktibo. Pambaon ni Bunso sa school, ipa-jibar mo na yan. O baka naman pampalakas kay crush or movie night with friends. Ipa-jibar mo na yan.
rin tatalo sa orig o bar sa sarap. Pinalalagi o laging fudgy. At nagbabalik po ang telebisyong aktibo. Magiging abala ang buong Team Philippines sa taong ito dahil sa kaliwat na ng malalaking international tournaments na nakalimutan. Para sa detalye, narito si Maria Jessa ako. Mula sa Harbin, noong Pebrero hanggang sa Chengdu, sa Agosto, sa Bahrain, sa Oktubre, bago matapos ang taon sa Disyembre, sa Thailand. Kaya naman kinakasahan ng Philippine Olympic Committee or tinatawag na POC, President Abraham Bongbong Tolentino. Ang pagiging programa nito para masigurado na handang-handa ang delegasyon bago sumabak sa laban. Sa busy year, marked with a major international competition. Ani ni Tolentino matapos ang meeting ng bagong executive sa Haishin Lu Restaurant sa Makati City kahapon. Nag-uulat Maria Jessa. Mga ka-aktibo, time para malaman ang latest sa inyong latest celebrities dito sa Showbiz Ganap. Naiulat ni Chris Ayam Heraldo. Unang ganap, ebinandira ng iconic OPM band na Eraserhead ang kwento ng kanilang pagsikat, pagkawatak at muling pagkaayos sa kanilang bagong documentary film na Eraserhead Combo on the Run. Hindi lang ito tungkol sa kanilang reunion concert noong 2022, kundi isa ring kwento ng nostalgia, pagkaibigan at muling pagkakabuo ng banda na bigay buhay sa kanilang kantang Ang Huling El Bimbo at Ligaya. Ikalawang ganap, nagpayanig naman si Jisoo ng Blackpink sa kanyang unang solo fan meet sa Maynila. Sinabing sinimula ni Jisoo ang kanyang Lights, Love, Action fan meeting tour sa isang pagsabog na performance ng kanyang kanta na Earthquake. At iyan po ang mga nakalap naming balita para sa araw na ito. Para sa mas makabuluhang pagbabalita, Para sa bayan, para sa masa. kami ang iyong kagapay sa katotohanan. Ito ang telebisyong aktibo. Hanggang sa muli, magandang araw!